señoritas y señoritos. Welcome to the Blogcaster channel, where we don't only report the breaking news of the day and break down and analyze those issues, but we also put together those issues to give you a clearer picture. Dito po sa channel na ito, hindi lang malalim ang analysis natin sa mga issues of the day, pero pinagtagpi po natin, we give you a complete picture. For example po, we have already in the past, as other bloggers are doing, or like the media stations are doing, they are presenting to you and discussing yung how the president and the vice president get and spread their close to 12 billion confidential and intelligence funds. Pero dito po tayo sa Blogcaster Armandin, we will go deeper. We will tell you saan nanggaling yung funds. Kasi clearly po, hindi naman suddenly lumaki yung budget, lumaki yung taxes. In fact, ang dami pa nga smuggling, allegedly involving the first couple, the first family. In fact, the brother of First Lady Lisa na si Martin Araneta, na vice president ng isang company owned by Michael Ma, who was investigated in the past for smuggling. So, saan nanggaling? Alin ang sinakripisyo? That's why, alin ahensya ang sinakripisyo? And in the past, we already brought to you some of the agencies, or we already brought to your attention some of the agencies na natapyasan ng budget. Yung mga agencies pa naman ay very importante, lalo na sa future ng mga anak natin, lalo na sa sa field of education, sa field of health. Kaya dito itatakel natin a follow up dyan sa issue na yan para maka-produce ng 12 billion confidential funds out of thin air like magic. Alin sektor, or who are the people who will be losing so much para lang magpagbigyan yung luho sa 12 billion intelligence and confidential funds ni Vice President Sara Duterte, President Marcos, and other ahensya na lahat naghihingi na ngayon. Pati yung DA daw naghihingi na ng intelligence funds and other agencies na wala naman dati at hindi naman kailangan, kasi brinag natin noon, sinabi ni Senator and constitutional expert Franklin Drilon, andyan na yung Armed Forces of the Philippines Intelligence Group, andyan na yung National Intelligence Coordinating Agency or NICA, andyan na yung PNP intelligence officials and agents, at andyan na yung NBI and other agencies. Pwede naman sila humingi ng intelligence dyan o paimbestigahan o tiktikan ang isang bagay. Sa customs, yun rin, meron din sila intelligence funds para ma-monitor, at Department of Trade and Industry i-monitor yung mga activities ng mga smugglers. So meron na. Bakit kailangan pa nitong 12 billion intelligence funds? And saan nakuha ito? So, an answer to that is according to the research done by the Blogcaster team, ang isa sa mga sektor na malaki talagang sinakripisyo ay itong education sector, kung saan 6.16 billion ng state universities and colleges ay tinapyasan ng budget. Imagine nyo yan, state universities and colleges. Saan na mga puso nyo? Saan na yung malasakit nyo sa mahihirap na estudyante? And we reported earlier, ngayon, yung genius na finance secretary ni
Marcos, na dati ko pa naman kaibigan, si Secretary Benjamin Diokno, gusto na limitahan yung mga estudyante na makaka-avail ng free education under the free education law. Yung pala, dahil hindi na kaya nila tanggapin lahat ng mga nag-enroll, dahil tinapyasan na sila ng 6.16 billion. Alalahanin nyo yan. That's the future of our children. Yan ang hope natin, na they are the hope of the fatherland, but that hope is dying out dahil tinatanggalan yung opportunity and right nila to get a quality education. Kaya pumalag itong si Kabataan Party List Representative si Raul Manuel, at sinabi niya hindi pwede gawin ni Diokno yan, that because education is a right, it's not a privilege. Sabi niya hindi maganda ito, kine-question si Diokno yung kapabilidad ng gobyerno para tustusan yung gastos para dito sa mga estudyante who are availing of the pre-college education sa mga state-run universities and colleges. Sabi niya, because hindi lang meron tayong batas ukol dito, but the access to education is not just a privilege but a right. At sabi niya, dito nagpapakita talaga na hindi talaga priority ang education ng Marcos administration. Alam niyo naman, sinabi ko na sa inyo sa past vlogs, yung mga bansa na mayayaman ngayon, yung mga bansa na first world countries, they are built, or they were built on a solid educational system. Kumbaga, binubuhos talaga nila yung budget nila sa education because they can move the country forward. Hindi naman natin minamaliit yung mga OFW natin, pero isipin nyo na lang kung yung mga OFW pinapadala natin abroad, tulad yung ginagawa ng Singapore, Malaysia, India, Japan, nagpapadala sila sa abroad mga computer experts, mga IT experts, mga executives, kaya tingnan nyo yung mga Indian, sila ang mga mga founder ng mga tech giant companies dyan sa Amerika. Sila ang nag-iimbento ng mga computer chips dyan sa Taiwan, mga computer chips. So, embes sa ipapadala natin mga workers na nag-earn sa atin mga 50 to 7 o mga 30 to 50,000 a month, or kung sa Amerika mga 150 to 300,000 a month, kung ipapadala natin mga magagaling na mga scientists, microbiologists, mga super galing na IT experts, na mga super galing na mga doktor, mga cardiologists, they will be bringing in more sa Pilipinas kaysa magpapadala tayo ng mga construction workers, mga welder, mga nurses. Okay naman, asawa ko nurse rin naman, nakapunta rin abroad, and she also helped the country. So, pero you get my point, mas mamultiply yung napapadala sana natin pabalik sa atin na remittances kung mga professional sila, mga managers, mga accountants, yung ganyan, yung mga dentista, yun ang maganda. Ang mga engineers, marami naman tayo pinapadala sa abroad, mga engineers. Pero syempre, mas marami mga sailor. Hindi, not that I'm putting them down. Asawa ko mismo is a proud OFW sa nagtrabaho sa Kuwait. Ang sinasabi lang natin, if only na-develop yung educational system natin, mas mayaman na bansa sana tayo ngayon. Right now, kahit anong profession ng OFW, you are all heroes to me. You contribute about 1/5 of our revenue. Ang revenue natin 5.7 billion, you contribute about 1.7 trillion, you contribute about 1.5 or 1.8 trillion. Hindi lang nga 1.5. Hindi lang nga
one fifth of more than that pa eh. So you're already heroes. Pero isipin nyo na lang kung nagkaka-contribute kayo ng 2 trillion at hindi na nanakawan. So two factors na papabaksak sa atin yung nakaw na mga politician, incompetence sa mga politician, at yun nga yung lack of quality education. Kaya masakit talaga ito na mababa na nga yung quality of education, tatapyasan pa yung budget 6.16 billion para ibigay kay Bongbong at Sara. This is really an attitude na hindi lang mata pobre, kung hindi a myopic attitude na para lang mapagbigyan mo si Sara at si Bongbong, isacrifice mo yung ang budget ng mga estudyante. So kaya please share this vlog to all students studying now, to all students na naghihirap tapusin yung pag-aaral nila, to all students. They should learn from this experience. Dapat sa 2025 and 2028, they should vote for candidates who really have the education sector at heart, who really love the students, who really value yung education to move the country forward. To move the country forward. Isipin nyo na lang kung marami tayong OFWs na mga professionals, mataas pang respeto sa atin ng mundo, di ba? Kaysa yung ngayon. So, parang minamaliit tayo. So, sabi nga ni Raul Manuel, yung ito daw ginagawa ng Marcos administration through Benjamin Diokno, we are reversing the hard-earned victory to provide free education to students will negatively impact not just on current beneficiaries but erect a barrier once again blocking poorest students from claiming their right to education. Yung sinasabi natin, gusto nila yung mga parang kwan ito eh, parang bias nga ito at discrimination sa mahirap. Gusto nila yung mga pamilya na hindi talaga kaya paaralin kasi mataas daw ang dropout rate, mga 40%. Siyempre, walang trabaho si nanay, walang trabaho si tatay, natumba pa yung negosyo dahil kay Duterte, dahil sa pagnanakaw at kapalpakan ng Duterte administration at inflation, ang laking utang, etc. Pero the more tulungan nyo sila, hindi yung basta mahirap o wag ka na pumasok sa free, wag mo na i-avail yung free education. And total, napakahirap mo, hindi mo matapos ang 4-year course mo. Magda-drop out ka lang. Hindi. The more mahirap, the more mataas ang dropout rate, dapat tulungan nyo. So yun, in the future, we will tell you ano-ano ito mga educational agencies na tinapyasan nila, na mga nakakatulong pa naman talaga sa atin. So, but for now, please remember this figure. 12 billion ang hinihingi ni Sara at ni Marcos for 2024 budget. Ang kalahati nito, 16 billion, came from this blood, sweat, and sacrifice of the poor Filipino students na hindi na milyon na Filipino students na hindi na makakapag-avail ng free college education dahil harangan na sila kasi wala na daw pera kasi napunta kay Sara at kay Marcos. Remember this in 2015 and 2025 and remember this in 2028 elections. And please share this vlog, especially to students and teachers of college students. Mucho y mas gracias and see you in my next vlog.